Hindi ko rin masabi dahil nawali siya na ng mga anak ko. Isang sumbong sa akin, Ama, baby, talaga yun si Mama. Sabi ko, sino ba dyan? Dahil sabi ko, aktuang ko talaga yan. Nagsumbong yung mga bata na may ano talaga. Oo, yung lalaki. Sabi ko, sino ba dyan? Mapapalit-palit eh. Si Mama, kung sino-sinong sinasamahan. Sabi ko, ha? Sabi ko, matinding babae to ha. Sabi ko, nagputa ba yan? Yung bata nagsumbong sa akin ha. Sabi ko, putang buhay ito. Sabi ko, grabe. Ano ba talaga? Balas ba ako? O yung sinisisi ko sarili. Sabi ko, kung di ako pabaya sa pamilya ko, pati kapitbahay niya binibigyan ko pa. Ano ba kasalanan ko? Sabi ko. Ang nasa isip niya pa rin yung pagwawalwal, tapos Yun, pagwawalwal talaga. Yun, totoo yun. So ginawa mo, hiniwalay mo na lang o nagstay pa rin dito sa bahay? Ito yung bahay na yun? Hindi, kinausap ko siya, apat kami. Sa totoo lang, ikaw mala sa buhay. Ang dami nating negosyo pagkakitaan eh. Iiwanan mo't lahat. Yan, naghanap ka ng trabaho. Yan, yung pala lalaking hinanap mo. Sige, tuloy mo. Go ahead, go! Yan ang gusto mo eh. Well, magandang buhay sa inyong lahat mga beshi. Ayan, so kung dati kami yung tinulungan ni Daddy Frankie at saka si Bandam, ayan. So ngayon kami naman ang magsasawang gawa ngayon sa ating kapwa na katulad din namin na tinulungan ni Daddy Frankie. So ngayon, kami ang tutulong ngayon. So pupuntahan natin si Tatay. Ayan, kasi mayroon pong nakapagsabi po sa amin na si Tatay, ayun po, na kung saan po siya nandito nakatira. So ngayon, ang gagawin po natin, at saka ng Team Daddy Frankie, pupuntahan po natin siya ngayon. So ngayon, on behalf of Daddy Frankie, so kami muna ni Bandam ang mag-i-interview sa kanya. Tara, puntahan natin si Tatay. Tao po. Hello po. Hi Tay, magandang hapon. Tay, pwede mag-iwan po. Salamat. Kumusta Tay? Ngayon naman. Tay, pwede pong ikabit po namin tong ano. Okay. Konting ano lang to Tay. Ayan. Kumusta naman ang buhay-buhay natin Tay? Okay pa rin. Nakakain pa naman. May sakit po ba kayo? Meron eh. Nabibigyan ng mga kapitbahay yun, nakakain pa rin. Opo. Ano po pangalan natin Tay? Juanito Montil. Ito, may idea ako dyan eh. Ilang taong ka na po? 73. 73. Opo. So, sino po ang kasama niyo po dito? Wala, ako lang. Asawa po. Wala ho. 3 taon na kami hindi ako dinadalaw eh. Bakit po? Hindi, sabi niya, dito ka o sasama ka doon sa Malainin. Sabi ko, hindi na. Pinagbuhatan ko na to, pinaghirapan ko, bahay iwan ko. Hindi na, kayo na lang umalis. So ano po yan Tay? Yung kasal po ba kayo o... Hindi po, live-in lang. Pwede po bang ikwento nyo sa amin Tay kung simula po, yung bago ka po kayo nagkakilala ni... yung sinanay po? Okay, pwede rin. Nung ako'y na-destino dyan sa GT, tatayo kami ng tanggi dyan. Opo. Ngayon, nakita ko yan doon sa may dagat. Mga anong taon po yun Tay? Hindi ko na matandaan, medyo matagal-tagal na rin. Sige po, ikwento nyo po. Ngayon, nung makita-kita ko doon, kayo pala, nandun palang bahay nila dahil tatay niya mangingisda. May bangka sila. Sabi ko, ba, maganda pala buhay mo ito, may tindahan. Ngayon sabi ko, totally, iyo palang tindahan yan, tatay mo, pwede ba ako makahiling dyan kahit merindan man lang? Makautang ba? Opo.
Sabi niya, oh, bakit ba hindi? Yun, nagkakilala kami doon hanggang na-develop kami dalawa, pati yung mga nanay niya, magulang. Eh, sabi ko sa magulang, boss, baka sakaling pwede kong maligawan itong anak ko ba yan? Sabi ko gano'n. Opo. Dinirekta ko na, ayoko ng paligay-ligoy para walang loda. Ba't sino ko ba? Sabi ko, dyan lang, tatrabaho sa Lumang GT. Mag-usap kayo, hindi akong kausapin mo dahil anak ko yon sinasabi mo. Hindi ko papaalam lang, gawa ng sabi ko, baka mamaya mag-ano ko ng kaisipan ng tao dahil bago lang ako rito. So ano po yung trabaho niyo dyan sa dating? Yun po, tayo kami ng tanggi dyan. Opo. Tapos ano po ang nangyari doon? Inatapos naman ng progress namin ng kuntata dyan. Tapos yun, ngayon yung bahay ko, nagtayo rin ako ng bahay sa katabi nila. Pero paalam ako, sabi ko, tatay, pwede bang makisuyo kami dito kahit kubo-kubo lang? Sabi niya, oo. Sabihin mo sa nanay ng babae. Sabi ko, ma'am, ako papaalam, gawa lang ako baguhan. Ang ibig ko sabihin, i-judge ko na yung anak nyo. Para hindi na palipat-lipat, mangungupa. Sabi ko, ayoko ng ganun. Opo. Yung pala, hindi ko alam, may anak pala siya. Hindi po sinabi ni nanay na may anak siya sa ibang lalaki. Wala. So, ilan na po yung anak niya noon? Dalawa, lalaki at babae. So, nung niligawan mo, itinago bali ni nanay yun na ano? Pati siya, oo. Pero hiwalay na sila noon. Noong nanligaw ka, hiwalay na sila. Hindi pa rin, kasi driver ng trucking niya GT. Hindi ko man alam na nandiyan pa. Sabi ko, okay lang. Ako naman, kung mamahalin niya ako, bakit pa hindi? Tuluyan ko siya. So, ibig sabihin, may relasyon pa sila noong nililigawan mo siya. Pero di ko alam Di ko alam yung pangyayari na yun. Basta ang sabi ko, kung mahal mo ako, mamahalin kita. Yung bata na yun, ako bahalang paral. So sa simula pa lang, niluloko ka na pala ni nanay nung that time. Malamang ganun. So, kailan mo po nalaman na ganun po yung ginagawa niya sa'yo? Hindi mga siguro, umabutan ng mga taon Taon bago mo malaman. So, ituloy natin tayo nung, ayun na nga, yung tinapat mo na siya na kahit na may anak ka, ano po ang nangyari noong that time? Sabi ko, kahit may anak ka, tatayo tayo ng kubo-kubo dyan dahil ayoko naman dumais sa inyo. Dahil marami na nga kayo, dadais pa tayo, palamunin pa tayo. Sabi ko, ganun. Tali, may trabaho naman ako, mag-iipon tayo ng para sa atin. Ilan ba tayo? Sabi ko, ganun. 4. Sabi ko, ba't 4? Dadalo lang tayo, 4. Di nasak na yan ako. Sabi ko, bakit may 4? Ito, mga anak ko na Naku, di gatas pala. Sabi, ang kinakain mo yan, oatmeal, nilulugaw ni nanay. Sabi ko, matindi Mantala ko, lugaw lang sa kasirola, sa kaldero, pwede na. Kayo oatmeal pa. Sabi ko, mayaman Hindi sinagot ako, parang pabiro ba? Anong ginagawa ni lolo niya? Ano sa dagat yan? Mangiste, kung makutag siya, marami. Sabi ko, huwag mong intindihin para sa kanila yun. Ang atin. So, hindi man lang nagtapat yung magulang ng babae na yung nakaraan doon sa anak nila? Wala naman sinabi sa akin, basta pinabayaan na lang kami. So, nung pinabayaan kayo, nung sinabi mo na gusto mong mag-live-in kayo, na bubukod kayo doon malapit sa kanila, ano ang ginawa mo? Nagpagawa ka na ng bahay noon? Bumukod na kayo noon? Hindi, paggawa talaga ako, puro bakal pa. Yung dekwatro ng tubo. Dahil alam ko bagyuhin O tapos, so, anong nangyari noon pagkatapos ng pagbukod nyo, tapos ayan na yung... Ito na nga, tama yung sinasabi mo. Gawa ng bumagyo nga. Lalaki ng alon, di pati sila, kinalkal yung bahay nila ng alon. Pati sa amin, pero sabi ko, huwag ka munang alis. Sabi ko sa kanila, ang dahil pa natin gamit, wala man lang tumulong sa atin. Ano mangyayari sa atin? Lahat yan, binili ng mga pinaghirapan ko, mga anak mo. Kung yan, ngayon, ibaan natin, i-libre natin, i-save natin. Sayang yan, Sabi ko, mga damit, pantalon, sapatos, isip mo. Kaya pa. Kaya ko nga, sabi ko, sinisip ko na nga, atumbahan naman ako ng nyug.
Naku po, lakda ko. Di, ang tagal ko makahon dahil hindi ko hindi makita eh. Ano yun, saan ka po tinamaan noong... Dito sa likod, di dapa ako. Eh, puro tubig na, maalon na nga. Hirap na hirap ako bumangon. Sabi ko, ano ba to? Ganun ako ng ganun yung pala pa ng nyog. Nung makakapit ako ng isa yun, sumigaw ako. Sabi, salamat. Ano pala to? Tumbahan ako ng nyog. Yung pala pa. Natumba nga, pero hindi sapol sa akin ng buong nyog. Yung pala lang. So pagkatapos ng pagkatapos ng mga bagyuhan na yan, anong nagpagawa ka pa ulit ng bagong bahay? Hindi, dito, ito nga. Sabi ko sa ilang, okay lang. Sabi ko sa miss ko, try to experience yan, kaya ganun yun. Kung ikaw masigasig ka sa pamilya, bibigay pa rin sa iyo yan. Kaya relax ka lang. Sabi ko, bahala sila sa pamilya nyo dahil hindi ko nasakop yun. Sabi ko sa kanya, sabi ko, nanay, tatay mo, malalakas pa. Mas malakas pa nga sa akin eh. Pati mga kapatid mo, tulong-tulong nga sila. Ako, wala ko katulong, ikaw lang eh. Sabi ko, sige. Sige, kita mo may bodyguard na tayo, dalawa. Mga ilang taon na yung mga anak nung mapapangasawa mo nun dapat? Mga ilang taon sila nun that time? Kasi ako na nagparal eh, 6 hanggang... 6 yung isa, tapos yung pangalawa? Pagpipito, dahil sabi ko, pa-enroll na yan sa eskwelahan. Ano yun, parehas babae o...? Hindi, isang babae, isang lalaki. Panganay yung babae, lalaki. So sa madaling salita, ikaw yung nagpaaral, pina-enroll mo? Oo. Tapos dito ka pa nun sa GT? Oo, GT. Trabaho? Oo. Yan, nag-aral sa Munting Mapino. So yung... Dito ka lang na-destino noon sa dito sa Cavite? Oo. Tapos hindi ka man... Sa mga ibang lugar-lugar na... Hindi ka ba na-destino sa mga iba-ibang... Destino rin, Bacolod, Cebu. So nung nandun ka sa Bacolod tayo, so naiwan dito yung asawa mo? Oo. So paano yung... Ikwento nyo mga... Pwede pong pakikwento nyo po sa amin sige. yung... Nung ako'y na-destino, sabi ko sa asawa ko, madidestino ko, sayang din yung kikitain doon. Malaki-laki bibigay dahil parang kontrata na at binagbihan akong dagdag yung sweldo dahil ayaw ko nga pumayag sana eh. Sabi ko, yun sir, malayo na yun, tsaka malang bilhin yun. Hindi yan pinag-uusapan natin. Sabi ko, ayaw ko nga sir. May pamilya ko mahirap na doon. Ano mangyari sa akin? Kaya niyo ba yun? Pamilya ko, anong kakainin? Nakbayan ko ng amo ko sa Micatrins nung araw. Tinagdagan na kita at ang sweldo mo, nasa iyo, may payroll ka dyan. Sabi ko, sir, magkano ba dinagdag nyo? Kung dati, 650 ako unang bulusok. Totally, skilled ka naman pala, pakikinabangan ka, bibigyan kita ng 750. Ano yun, 80s na yun eh. 1980s? Oo. Malaki na yun, yung 750 tayo, nung 1980s na yan. Malaki. Sabi ko, sir, tatanggapin ko yun. Kaya lang sabi ko, huwag niyo ako awatin sa overtime. Yun lang gagamitin panggastos sa destino. Dahil hindi ako bibigyan sigurado niyan. Hindi nagkataon niya, hindi nga binibigyan kahit anong hiling ang sinisildo ko nung umabot ang 22 hanggang basta isang buwan, 40 mil. Totally na yun. Doon sa kanya sa ATM ko dahil kinuha kami ng ATM ng kumpanya para ibig sabihin, pag payroll, andros na lang. Doon sa sa opisina namin. May Catrins. Pipirman na lang kami yun na nakain kami doon. May overtime, ganun. Doon na lang yun. Sa kanya na namagsak sa ATM ko. Tapos yung ATM na yan, sino may hawak nun? Yun nga, misik yun. Naawa naman ako kasi tawag ng tawag yung mga may uso na cellphone nun eh. Ama, si Mama ayaw magbigay pambili ng damit, saka libro, sapatos. Hindi parang napaiyak ako. Sabi ko, butang babae ito. Sabi ko, sige lang, okay lang, huwag kayong mataranta. Tatawagan ko yan, automatic. Sasabihin ko, batay mo na yung itim na yung pahod ko sa opisina. Hindi para sa iyo yun, para sa inyong pagkain at saka yung mga bata. Ano ba ginagastos mo? Sabi ko, kumikita ang bangka, kumikita ang babuyan ko. So bumili ka ng mga baboy para alagaan ng asawa mo para meron siyang libangan. Para may libangan, sila tatlo. Tapos,
ayaw niyang bigyan ng pambili ng pagkain ng mga bata na hindi mo naman tunay na anak. So, Yan ako tagalit eh. Diyan ako nayamot, naglalboroto ko. Sabi ko, grabe namang babae ito. Ano bang dahilan? Bakit ayaw niyong igastosan yung sarili ng anak na ako naman ang may-ari? Di sabi ng kapitbahay ko, hindi masakupin. Kalma-kalma. Dahil di mo pa alam at punot dulo, tawag lang yan. Sabi ko, oo nga, pero mali eh. Pasakit sa kalooban. Sabi ko, ba't gagawin niya? Maliliit talaga ako na nagpadidi niya eh. Ginatas ko pa. Atid sundo ko pa sa eskwelahan kung nandun ako. Tapos ngayon nagsusumbong sa akin, hindi daw sila binibigyan. Sabi ko, bambira naman. So yung nadistino ka pala sa probinsya, yun pala ang ginagawa ng asawa mo dito. Oo, bukod pa doon, di nahuli ko. Dito na kami lumipat. Sabi ko, grabe naman pala. Gabi-gabi may apel dito. Dalaw video kay. Sabi ko, grabe naman. Halos gabi-gabi dito may party, gano'n. May tao, talagang siya talagang gumagason. So habang nandoon ka sa probinsya, nagtatrabaho Oo. para sa kanila. So siya yung gumagastos, nagbuhay mayaman pala doon. Yun ang sinasabi ko, buhay mayaman talaga. So nung nalaman mo na umuwi ka dito na may mga nangyayaring gano'n, naaktuhan mo talaga na nagpa-party-party sila dito? Oo. Tapos ano yun, nagkaroon ba ng affair o nagkaroon ba ng... Hindi, tropa-tropa. Tropa-tropa lang, so walang walang Hindi ko rin masabi. third party na nangyari dyan. Hindi ko rin masabi dahil nawali siya na ng mga anak ko. Isang sumog sa akin, Ama, baby, talaga yun si Mama. Sabi ko, sino ba dyan? Dahil sabi ko, aktuhan ko talaga yan. Nagsumbong yung mga bata na may talaga. Oo, yung lalaki. Sabi ko, sino ba dyan? Ang mapapalit-palit eh. Si Mama, kung sino-sinong sinasamahan. Sabi ko, ha? Sabi ko, matinding babae ito ah. Sabi ko, nagputa ba yan? Sabi ko, walang hiyang buhay ito. Hindi ako marunong pero pagka ganyan sinabi mo sa akin, o nagputa man yan, malamang dahil dalawa na anak eh. Yung bata nagsumbong sa akin sabi ko, putang buhay ito, sabi ko, grabe. Ano ba talaga, balas ba ako o yung sinisisi ko sarili? Sabi ko, kung di ako pabaya sa pamilya ko, pati kapitbahay niya binibigyan ko pa. Ano ba kasalanan ko, sabi ko. So anong ginawa mo nun, Tay, noong nalaman mo na gano'n ang ginagawa ng asawa mo? Niyang pa rin, sabi ko, buhat to sawa na siya, sabi ko, wala akong pakialam, basta kinuha ko yung itim. Hindi mo man lang siya kinumpronta o hindi ka man lang nagalit sa kanya? Galit. Sa ginawang panluloko niya sa'yo? Pati mga magulang, pegalitan ko, sabi ko, kayo ang pag-asa ko, nasawayin niyo, anak niyo promotor din pala kayo. Ginanong ko na. Direkta ko na. Sabi ko, ako hirap na hirap sa trabaho para sa kanilang pagkain Ganun pala, dami yung bisita, pati yung mga, sabi ko, kamag-anak niyo, andyan okay lang kung kamag-anak niyo, kaso iba Na ibang mga lalaki na pala, mga barkada na pumunta. Oo, bugoy-bugoy. Doon pa nagsasabi ko, ibang klase na to Anong pakiramdam mo noong mga oras na yun, nung nalaman mo na mayroong lalaki yung sinanay mo, na nagtatrabaho ka sa ibang lugar para sa kanila, tapos yan ang madadatnan mo. Anong pakiramdam mo noon, Tay, nung mga panahon na yun? Ako, halos wala. Girahin ko sila lahat. Totoo yun. Sabi ko, wala, masama ang loob ko talaga. Sabi ko, ni isa sa inyo, wala akong pakialam. Pero kung ako hamonin nyo, hindi ko yung atasan. Sabi ko, para tayo lalaki, tatrabaho ako para sa pamilya, tapos kayo din pala nagikinabang. Ano yung ibig sabihin? Hinuhututan nyo ako, hindi ako mayaman. Tingo, minute, nasa bilaran. Hindi ako nagpapalya ng trabaho dahil din kinikita ng pamilya ko, diyan ko pinakakain Hindi, may sumagot, boss, hindi ako kami kasali dyan. Pare, hindi kami kasali dyan. Tupla. Hindi ko naman nila lahat. Ang akin lang, sabi ko, yung tulupan ng misis ko, kilala ko yan, tandang-tanda ko, sino-sino mga yan. Sabi, huwag niyo naman akong ganunin. Tao din naman ako na marunong makibagay. Kung andyan ako, sige, inom kayo, bakit ba?
Basta wala lang magwawala, ha? Ang bait mo yung pala. Ay no, ba tapos ginanon pa rin kayo ni ano? Naku po, sobra-sobra. Kapitbahay ko nga dyan, sabi ko, o sige, pag nandito ko, Sabado Linggo, bulado tayo. Lahat kayo, punta dito, kayo mahiya. Basta nandito ko, pakakainin kayo. Huwag kayong mahiya, ako may gusto. So ano yung ilang baboy yung nabili mo nung time na yun na nung papunta ka ng probinsya doon para lumipat ng trabaho, nakabili ka na ng baboy para alagaan. Opo, Mga ilang baboy yung mga nabili mo nun? kasi bawat bitak 10 eh. Eh, 3 yan, 30. So dito, andyan yung ano. Likod, oh. Sige, mamaya puntahan natin. So anong nangyari nung nabuko mo si nanay, tapos yun na nga yung mga nangyayari dito? Bumalik ka pa ba sa ibang lugar para magtrabaho? Hindi Eh, ka na- sinabihan lang ako ng kumpanya. May tawag. Until, pupunta ka rin ng Iloilo. Sabi ko, sir, ayoko na. Naloko na, litso-litso ng buhay ko. Bakit? Wala, sir, eh, sayang ng pagod ko. Hmm. Ang pagod. Ngayon kang katrabaho, eh, matipuno ka eh. Ano, ibig mo sabihin, mag-usap tayo, punta ka dito sa opisina, di ba, baka matulong kita, sabi ko sa akin. Sabi ko, sir, may problema ako. Ang message ko, sasabihin ko na direct, ayaw ko ng palibili, nagluloko. Sinabihan ako ng anak ko, Ama, si Mama, mayroon ng kasamang lalaki, nakikita ko. O ano matutuwa ka dun? Matala ikaw, pagod na po siya sa destino, tatrabaho ko dito. Bago siya, yun, painom-inom lang pala. Pabor barkada, pabiraws-biraws, sabi ko, patay tayo dyan. Hindi, sinabihan ko, tatay, ano bang nangyari dito sa anak nyo? Yung minahal ko, kung bago ganun gagawin nyo sa akin, hindi nyo ako napapagsabihan. Wala, lingo-lingo lang. Sabi sa akin, napapagsabihan natin, iho yan. Kaya lang matigas lang talaga ulo niyan. Ang sabi ko, di mo anak yan. Kasi spoiled eh. Ginano ko nga tatay niya, sabi ko, Ama, ako ay humingi ng dispensa, gawa ng anak mo pa rin yan. Kahit balubaritin mo, anak mo pa rin yan. Bakit hindi yung pagsabihan? Pati tuloy ako naipiktuhan, pati yung mga anak niya. Yan niya, may anak na, hindi kayo nagsadya sa akin, eh, magino naman ako sa inyo. So dapat nung una pa lang pala tayo, no? Kasi ganun na nga ang ginawa ng... Hindi ka man lang nag-isip na... Siyempre nung nalaman mo na may anak, hindi ka man lang nag-isip na isang araw na pagdating ng panahon, lulukuhin ka rin niya na katulad nung ginawa pa lang nung una pa lang kayong magkakilala. Hindi, naawa ko sa mga bata, doon lang ako na-abuse eh. So noong, ayun na, yung mga nangyari nung nabisto mo na, hiniwalayan mo na o kinausap mo? Hindi, kinausap ko yan. Sabi ko, kayo, malalaki na, mag-grade 6 na, handa-handaan niyo ang sarili niyo dahil ako, hingal na, hirap na sa buhay. Saka hindi ko na kaya magtrabaho ng bawat sa araw, init, ulan. Bahala na mama nyo. Kaya sabi ko sa mga bata. Sabi naman ng asawa ko, tanga, bakit ikaw lang bang pinagpipirahan namin eh? Sabi, hindi. Sabi sa akin, sabi ko, salamat. Ikaw, nakapag-isip ka ng maayos. Yun pala, may balak, magtindahan, ano-ano sa mga tropa niya, disco-disco, ganun-ganun. So wala pa sa isip niya yung pagpapamilya dahil ang nasa isip niya pa rin yung pagwawalwal tapos yun, pagwawalwal talaga, yun, totoo yun. So ginawa mo, hiniwalayan mo na lang o nagstay pa rin dito sa bahay? Ito yung bahay na yun? Hindi, kinausap ko siya, 4 kami. Ako'y pagod na sa inyo. Mama ayaw naman makinig. Gusto mag-apply ng IPSA. Ang sabi ko naman sa amin, IPSA, pambadalakat binata lang yan. Hindi makabuhay ng pamilya. Ano ba yung IPSA, tay? Yung mga, yan sa IPSA, yung maraming accessory na Factory. Factory. Okay. Tapos? garment yung tawagin. Gusto niyang magtrabaho at kumita ng Magtrabaho, para sa kanya. Para maging malaya siya na... Hindi, tutulungan daw ako. Magkatrabaho naman daw siya. Sabi ko, mali yan ang kaisipan mo. Dito ng kabuhayan mo, bilibo-libo ng kinikita mo eh.
doon ka sa maliliit, mamasahe ka pa, kumuha ng motor. Single, ako pa rin nagbayad. Sabi ko, putang masusal nga to. Bakit hindi niya nalang alagaan yung mga baboy Yun na... ang tanong ko. Sabi ko, ikaw, binigyan kitang kabuhayan, andyan na. Kita mo, ilang buwan pa lang, oh, halaga ay 100 nang kinikita mo. Oo, patay tayo dyan. Tayo Kaya na. nga, sabi ko, kita mo, ilang buwan lang, 6 na buwan, oh, nakapagbinta ka na ng 200,000. Mm. Nasaan ka pa? Ikaw pa amo. Ang bangka, ganun din. So, bumili ka ng sariling bangka yun noon, tayo? Oo, O sino nagmamanage naman nun? siya pa rin. Ano yun? Yung ginagamit mangisda o anong... Hindi, meron naglalabas, ang paglabas, alternative, sin may gusto, di, pabigay ko. Ano yun tayo? Yung pasaheroan o... Hindi o, yung pangingisda. So, malaking bangka ang naipundar mo? Eh ngayon, bumili ako, mahal din ng lambat. Sabi ko sa mga namimiloto, magkano ba abutin? Boss, huwag kang bibigla, mahal ngayon lambat. Yung ginagamit natin, di 14. Mahal din yan, 14 mil din ng perso yan. Mahaba nga lang, at saka malalim. Noong may pera ka pa noon? Oo. So, ngayon tay, nagkikita pa ba kayo nung yung napangasawa mo dati na naging... Ay, hindi ko na pinapansin. Kikita, ang siya lang tingin ng tingin, pero pansin ko rin. Ano yung may pamilya na siyang sarili na iba? Meron, kadami. Sabi ko, papansin So, ko. ibig sabihin, pasa-pasa yung ginagawa niya kung sino-sinong mga lalaki yung mga Yun, yung makabubuhay siya. Sa parang ganun naisip ko eh. Sabi ko, wala to. Parang nang ano na lang. So, parang nabunutan ka pala ng tinik nung hiniwalayan mo pala sa na... Hindi ako miwalay. Siya, siya yung mismo yung humiwalay. Kasi Oo, para masunod yung ano niya, yung sarili niya. Yun, oo. Kasi istorbo lang yata siguro ako eh. Sabi ko, bakit ba? Wala akong problema. Kung sinabi mo lang mag-asawa, hindi mag-asawa siya. Bakit ba? Kaya lang, ay sabihin lang sa kanya, alagaan mo yung mga papag-aralin mo at patapusin mo. Oh. So ngayon nagkikita pa kayo nung mga bata na pinalaki mo? Oo, nagpupunta pa rin dito. Mga ilang- Kaso, hindi pa tapos pag-aaral. Eh, iliwanan ako eh. Mm. So, tayo may gusto ka bang sabihin doon sa naging asawa mo? Siyempre mapapanood niya to. Okay lang ba sa'yo na i-upload namin to sa Wala problema. So, baka may message ka doon doon muna sa mga bata. Asteda, sana, malagay ko naman eh, ako'y naman ikinahihiyan nyo na siguro dahil matanda na. Huwag naman ganon. Ako hindi na kulang sa inyo. Ang tanong ko lang, bakit nyo ako hindi min lang dalawin? Kahit paminsan-minsan may sarili man ng sasakyan ng kapatid mo. Kahit paminsan-minsan lang, maligaya na ako doon. Sabi ko, nagbigay na ako ng pera sa inyo para panggastos. Ano pang ginawa nyo? Sabi ko, parang ano naman kayo. Masakit sa akin na hindi man lang kayo pumasyan na kumustahin, buhay pa kaya o kabaong na. Yun na lang naman ang ibig ko sabihin eh, pasal-pasalan para makausapan lang na ano ba nangyayari sa inyo, ano ba. Ako'y naririndi na rin. Na hindi kayo makita, eh siyempre naman eh, nagmalasakit ako sa inyo, eh talagang namimiss ko na kayo. Walang biro yun, totoo yun. Kahit ngayon nga, yung argas kinausap ko sa inyo, nakiusap sa inyo na bibili ko ng argas. Hanggang ngayon, maghapon, magdamag na eh. Wala pa yung argas na dumarating. Sabi ko, hindi niyo ako maawa o tingnan mo sa kanyang ko. Kahoy. Takot naman ako dito, baka mag-gisa lang ako. Sabi, mahirap to, gisa lang ako eh. Baka masunog doon, di, kawawa, kapitbahay, pati ako. Kapatid tayo, may kapatid ka pa ba na mga kamag-anak? Meron po, Asan sila ngayon? at sa binangunan. Ano, nagkikita kayo? Ako nga pinapupunta doon dahil masakit na rin. Yun ang ate namin. Baka gusto mong gusto mong kausapin yung kapatid mo. Kasi baka mamaya, mapapanood na to. Baka gusto mong magbigay ng message para sa kanya. Pwede? Sige tayo. Ate, Lilia, ako ba si Juanito Montel?
Ako yung nakikiusan na pagpasensya nyo na ako, gawa ng hindi ko kaya talaga maglakad. Masakit na pa ako, marami na ako nararamdaman, pares tayo. Ang akin lang, pasensya nyo na ako kung sino man ang makarinig, pagsabi lang sa atin ko. Ako yung nakikiusap po sa lahat ng kapitbahay ninyo dyan. Ako po si Juanito Montel, kapatid ni Ate Lilia, lupo ito. Yun lang, makikisoyo lang po. Kung pwede lang, dahil ako hirap na, wala na rin pera, wala rin kahit pamasahe, hirap din ako lumakbay. Kahit travel, hirap din ako. Hindi ko na kaya yan. Kaya kung sino man nakikinig, makisuyo lang sa kapitbahay o saan man nakakilala kay Lilian o Puito. Ako po si Juanito Montel, nakikisuyo lang po sa inyo lahat. Nga barangay Tagpos. Diyan po nakatira ang ating kapatid, si Lilian po ito. Naku po, humingi akong dispensa na hindi ako makarating dyan dahil hirap din ako sa maglalakad, pag-travel, hirap din ako. Ate, pagpasensya yun na ako. Pasensya na po dahil wala na talaga kaya, lakas sa loob. Baka mahulog na lang ako sa jeep Madali na akong mahilo. Ate, pagpasensya niyo na ako. Pasensya na po. Ayan. So, ate, kung nanonood ka man ito sa panawagan po ng iyong kapatid, sana po ay puntahan niyo man lang po sana siya o kaya dalawin. Kasi si tatay hindi na po siya makalakad. Ayun. Ano po bang nangyari diyan sa paa niyo, tay? Bigla lang namaga. Bago hirap na yun. Parang may tumutusok sa loob. Saan ba to? Ano po yan? Rheuma, arthritis? Hindi kasi nung ako'y nag-JC sa dagat, biglang tawag to yung parang namulikat po. Oo, namulikat. Parang yung vein, yung varicose. Ano yun, may iniinom ka po? Wala bang nga gamot po yan, o? Ay, hindi na po kayo makalakad yan. Hindi, kalakad pa naman dahil may tungkod ako Medyo malakas pa naman. Paano mo yung pag-iigib mo, tay? Hindi, may puso ako. Paano yung pag nagsasaing ka dyan sa Kaya pa naman. Kaya lang pahirapan. Kailangan pag anong oras ang kain mo. Sino yung nagbibigay sa'yo ng ng bigas, ng bumibili ng ulam sa'yo? Yan, nangungutas tindahan. May naawa pa naman. Pero sabi ko, pag-iusap ko, may sweldo naman may pension. Huwag kayo mag-alala. Sino pa ang humahawak ngayon ng pension nyo, tay? Hindi, sa akin ang itim. Ngayon, isinanla ko sa dulo, may tindahan. Kinausap ko, sabi ko, madam, pautangin niyo ako, bibigay sa iyo itim. Ikayo nang sumildo, ikayo nang bayad sa utang ko. Buti na lang may mabait pa na. Hindi, ganun ginawa ko. Sabi ko, mali yata. Ano yun, tay? Buwan-buwan nakakatanggap po kayo ng Puro hanggang day size. 16, day 16. 16 po. Oo. Magkano naman po yung mga natatanggap mo? Maliit lang, 8,000. Buwan-buwan. Malaking bagay na po yun, tay. Yun nga, sabi ko, pwede. Ako nga, sobra-sobra na yun. Kung totosin, nung minsan ako lang mag-isa, tinitipid ko. So mag-isa lang po kayo, kaya bakit ba't hindi nyo na lang po kunin doon? Magkano nyo naman po sinanla doon? Hindi ko naman sinasanla. Ay, iniwan mo lang. Ang usapan namin, pautangin nyo lang ako, iiwan ko ATM ko para ibig ko sabihin, hindi kayo lolokohin. Hindi kayo tatakbuhan dahil... Kailan po yun? Kailan? Mag-iisang taon na. Mag-iisang taon na. Tapos wala man lang po kayong update doon sa sa iniwanan ng ATM. Hindi, ganito yon. Sabi ko, baka may pera ako, ihiramin ko. Di kinausap ko yung malugang. Kausapin ko na yung mama nyo. Kasi hiramin ko lang sana ATM, ako na mag-update. Dahil sabi nila, nagluluko daw. Sabi ko, baka madibit pa yan. Kaya ako na. Madibit man, ako na personal pupunta. Sabi ko, para siguro, hindi kayo maluko. May iba po bang pwedeng samahan ka doon sa para kunin yung ATM para at least samahan ka rin doon sa kung saan nasa akin na. Nasa iyo na po. Oo. So na-try nyo na po na nakakuha ka na po ng Nakuha na. Nasa akin na. So
So at least nakuha mo na yung sa isang buwan na ipinatago niyo po doon. Mm. So nung yung isang taon na po pala yun, hinahatiran ka naman po dito ng Yan ang usapan namin. hinahatiran ka naman ng pera yung pag nagpupunta pagka- sila Kung may sobra, binibili sa akin dito. Pagkain, ganito, alam na nila kung ano kinakain ko sa tanghali, sa hapunan, pare alas 3. Sabi ko, salamat. Ako, nagtiwala din ako. Kaya sabi ko, itim, dyan lang muna. Kasi totally, kung may utang ko, kartasin nyo na yung sobra, bigyan mo naman ako. at least no tayo no, at least nasa iyo na yung Oo. yung ATM mo tapos ikaw sino naman po yung inuutusan niyo pag ano pag yung mapagkakatiwala na ano. Dito yung kumari ko, nagkikisuyo ako gawa ng minsan. Ilang bisa ko dyan, gulong-gulong eh. Sabi ko, naku po, kakaya. Mm. Eh, sabi ng iba, huwag ka nang lumabas, mag-utos ka na lang. Eh, nahihiya naman ako. Oh, po. Sabi ko, pasensya na. Naglakas lolo lang ako para ma-expect yung tako. So ngayon tay sa katawan mo wala na po ba kayong ibang nararamdaman? Ito lang sa paa lang po. So yung yung sa katawan mo okay lang, wala namang problema. Wala naman. So yun lang po talaga. Wala naman po kayong iniinom na maintenance na gamot, Wala. yung mga ganyan. Wala nga eh. So nagme-maintenance, hindi naman po kayo high blood o ganun. Hindi, yun nga, ang high blood ako sa yaya, yun lang sa busy na Lorenzo ako, dyan ako napupine. Kasi doon sana. Sino naman po yung nagdala sa inyo na concern? Dito lang po yung si kumari niyo po. Ayan. So Hindi, at least, ang misis ko na. so ayan tayo, no? Message mo na lang sa asawa mo tayo kung mayroon kang gustong sabihin sa kanya. Mildred, kung ikaw man may galit sa akin, ako eh, wala. Pasensya ka na at hindi na kita makakausap kahit kailan. Ayoko na dahil ikaw pala ay may asawa na. Pagpatuloy mo yan, kaligayahan mo yan eh. Ako wala problema. Kahit ako isa, sige lang. Pero wag mo naman sabihin sa mga anak mo na wag niya papuntay mo naman dito dahil ako naman ang paral, ako nagpalaki. Wag ganun. Sakin ka naman na tao. Huwag mo naman ganun. Hayaan mo sila kung papasyalin mo. Ayun nga, binili ko ng motor. Saan nyo ginawa? Pinagbibintang ko. Nasaan ngayon ang pera, hindi mo binigay sa mga anak mo. Yan ang ikaw ang sakim, hindi yung mga anak mo. Sabi ko, buisit ka. Sa totoo lang, ikaw malas sa buhay. Ang dami nating negosyo pagkakitaan eh. Iiwanan mo't lahat. Yan, naghanap ka ng trabaho, ibsa. Yan, yung pala lalaking hinahanap mo. Sige, tuloy mo. Go ahead, go! Yan ang gusto mo eh. Wala, magagaw, kaligayahan mo yan. Tira! Andiyan, maraming nga tao dyan sa ibsa, mga lalaki, magpipili ka pa. Yun ang gusto mo. Sige! Ako eh, wala na. Total, matanda na eh. Hindi na kita habulin. Naku po. Hindi na rin kita mahabol, tsaka hindi na makatakbo. Tira! Wala na tayo. Okay, salamat na nagkaroon din ako ng anak na hilaw. Huwag mo ipagdamot. Ayaw mo sila pumasyal. Bakit ba? Huwag mo rin pa siya pagturuan. May isip na mga yan. Ang hirap sa'yo, inaano mo yung mga bata eh. Sinukonsensya, huwag kayong punta doon, matanda na. Huwag niyo kahiya, bakit ba? Nabuhay kayo ng ganito ang butsura ko. Mali kayo. Matanda man o ano, pero binubuhay kayo. Tama tayo, no? So ayan tayo, no? Nasabi mo na yung gusto mong sabihin kay nanay at saka doon sa mga bata at saka sa kapatid mo. Tayo, magpapakilala lang po ako. Ako po si Kuya Val. Well, Tapos, ayun po, in behalf po ni kilala niyo po si Daddy Frankie. In behalf po ni Daddy Frankie. Ayan, may dala po kaming ano, para sa'yo. May dala po kaming opo. Ayan, in behalf po sa kanya. Ayan, may dala po kaming regalo po para sa'yo. Ayan, may bigas po kami, tay. parang kilala ko to. Ayan na nga yung anak niya. Ha? Baka yan na po yung anak niyo, tay. Hindi ah. Ay, ito, tay, para sa'yo po, para hindi na po kayo mahirapan utos pabili ng bigas. At saka meron din pong pinapabigay po si Daddy Frankie sa'yo, no? Ay, sino ba Frankie?
Isa pong kaibigan na tumutulong po. Okay. Kung sino man nagbigay, salamat po. Maraming salamat. Ba, malaking bagay na to sa akin. Baka 6 na buwan, baka abutin ko yan. Yung bigas na yan. Salamat po. Maraming salamat po. So ito po tay. Pambili nyo po ng ulam. Saka pambili nyo po ng gamot. Wala ko resibo. Itaw lang. Ito tay. Akin na po yung kamay nyo tay. Wala ko 1, resita. 2, 3, 4. Ayan, 2,000 tay. Para po yan sa pambili ng ulam, sa pambili ng gamot po. Galing po yan kay Daddy Frankie at saka sa buong team. Ano. Boss Frankie, salamat po. Dito, binigyan ako ng pera at saka bigas. Sa kanya Salamat po. po. Ayan, sa kanya po galing yan tay. Ayan. Maraming salamat. Malaking tulong to sa akin. Katulad ko, wala na ba? Hindi na magalakad. Ay, naku po, ayan, pagulong-gulong na lang ako dyan. Kaya dito, ayan, tayo na may natumba. Ayan, magak na ulo ko dyan lagi. Ang kasama eh, tangin buhay to. Huwag ang tubig, dulas, bugok, ulo ko. Puta na buhay, sabi ko, ano ba nangyayari sa akin? Dinimonyo na ako. Totoo po yan, nangyayari sa akin dito mismo, ito. Diyan ako natutuba, itong gabi, puta ni. Hirap ka talaga. Buhay. Diyan ako na naririndi. Pagbababa ko, mahina na pa. Balaktad ako dyan. Sabi ko, ayos na. Patay kong patay. Bahala na. Magsasayang ako. Bisan nagpain tubig siya. Ay, mabuhasan ko. Puta init. Totoo yun. Hindi ako nagsisin ng kanila pa. Kita-kita niyo yung kasarola. At saka yung rice cooker, yung pinag-iinitan ko. Bisan di ko mahawakan ng gusto. Magdano pa ako. Yan, nabubusa. Nari ko. Sigaw ako dyan. Kaya ang kapitbahay eh. Puro sigaw ko. Talaga buhusan. Kulong tubig. Sabi ko, ano ba ito? Naplos o patay na. Kaya mo yan tay, laban lang. Kaya nga sabi ko, kung hindi ako gigilos, wala talagang mamatay ako. Sabi ko, nabuhay pa. Laban lang tayo tay, Sabi pray ko, lang. salamat, Panginoon. Maraming salamat. Ako ibinibigyan niyo pa pagkakataon, sabi ko. Kasi ito yan dyan, bisan balitan. Sabi ko, doon ako nairirindi dyan. Pagka bumababa, nakuha akong tubig inumin. Ayan tayo, no? Pagkahawak ko dyan, dulas ako doon at balintong, buti lagi ang hampas ang ulo ko dyan, oh. Kahit subukan mo bumaba, mahilang ka talaga eh. Madalas. Opo. Sabi ko, putan. Sabi ko, pinahirapan pa ako. Dapat matulas na kung tutudasan eh. Ginawa ko, inilagay kong pako para Hindi naman antimano. po siguro tay, kasi may plano pa po siguro ang Diyos sa'yo tay. Hindi ako, Kaya po binibigyan ka pa po ng ano. ito may pako. Buhay. Inilagay ko na, sabi ko, bahala na mamatay eh. Ganun din naman eh. Kahirapan pa eh. Si tatay talaga nagpapatawa pa. Hindi, totoo yan na may mga pako. Lagay ko dyan para pag nadulas ako, matigok na ako. Totoo. O, dahan-dahan tay. Ay, kuputang. Baka madulas kayo tay. Dito, okay na po tay. Baka Oo. maano ka pa po. Ilalagay ko dyan para alimamu, ma'am, para tulas na ako. Si nga, tatay totoo talaga yun. mapagbiro pa. Ayan, bababa ko dyan Huwag eh. naman tay. Laki yung dulas. May mission ka pa po kaya siguro hindi po pinapayagan ni God. Dito na po kayo tayo, po na po kayo, no? Kasi hindi na po kami magtatagal. O sige po, salamat na salamat kay, sino ba yun? Pangalan? Opo. Kay Daddy Frankie po. Frankie Boy, salamat. Maraming salamat. Salamat po, talaga. Pati yung pera mo, dito na sa akin, bulsa. Ito na oh. Inaasahan mo ba tayo na may darating na biyaya po para sa iyo ngayong araw na ito? Sana, kung meron. Hindi po. Inaasahan niyo po ba na darating po kami dito ngayon? Hindi po. Ayan. So, maraming salamat din sa iyo tayo, no? At naibahagi mo yung kwento ng buhay mo para Salamat po din sa po. amin. Ayan mga beshi, mga kababayan, mga kabarangay po. Huwag kayong Ayan, mag-abala sa akin. Ako'y totoong nagsibin. Totoong sa buhay ko yan. Opo. Maglalaba, ako lang isa yan. Minsan ako naglalaba, oh. Nakapawutang. Minsan madilim pa eh. Ayan, so narinig po at saka napanood po natin yung kwento ng buhay ni tatay simula sa simula at saka hanggang sa ngayon. Walito Na Monten. pinabayaan na po siya ng kanyang asawa. Hindi man lang po pinapayagan
ng naging asawa niya, yung mga anak niya na dalawin po siya dito. At saka nakikiusap din po si tatay yung sa kapatid niya po. Ano pong pangalan ng kapatid niyo, tay? Liliano po ito. Si Lilia po, Ate Lilia ni Kuito. Kung mapapanood niyo po ito, nakikiusap po ako sa inyo in behalf ni Daddy Frankie na sana po madalaw niyo po ang kapatid niyo po kasi hindi na po siya makalakad. Ayan mga beshi, maraming salamat po sa inyo sa pagsuporta. Siyempre kay Daddy Frankie at saka sa buong team ni Daddy Frankie. Ayan, maraming salamat. Maraming salamat sa inyong panonood saan man kayo sa sulok ng mundo sa Pilipinas. Sa mga OFW na mga kaibigan po natin at saka sa mga nagpapadala po ng tulong nyo po para sa ating mga beneficiary. Maraming salamat po. Ayan, hindi na po ako magtatagal hanggang sa susunod po nagagawin po naming video. Ayan. Sana manood po kayo at hindi po kayo magsawa. Maraming salamat. At saka sa mga nasa premiere po natin, thank you. Sa mga nagpapakulay po kay Daddy Frankie, thank you so much. Ayan. Thank you at ito po si Kuya Val at saka si Van Dam. Ayan. Maraming salamat. Mahal na mahal po namin kayo. Maraming salamat. Ayan. So, bye-bye na Van Dam. Bye-bye po. Thank you so much. Maraming salamat sa inyo. Ako'y natuwa rin na ako'y naligayahan sa inyo. Naibrinos ko yung aking sama ng loob dahil sa mga asawa ko, hindi mga asawa ko at mga anak. At saka yung aking mga ginagawa dahil bigkas ko lahat. Totoo ng aking sa buhay. Totoo yan. Ilang gulong na ako dyan. Oo, totoo. Opo. Yan, pag gulong-gulong ko dyan, sabihin niya, tulong wala. Laban lang tayo, kaya mo po yan. Yun ang sinasabi ko, basta ikaw may pag-asa pa, lumabag ka, gumapang Pray ka. lang po, pray. Ayan. Dasal, dasamahan niyo po ng dasal. Kaya sabi ko, hindi na ito, ako pag gumawa nito, samantala ako pa rin, andyan pa rin ako nadidiscuss, ano ba gagawin talaga. May plano po si God po. Hayaan niyo po. Sige tayo. Maraming salamat po sa Maraming salamat din po. Thank you po. Mag-ingat po kayo lagi. God bless. God Salamat bless po, salamat sa inyo. Maraming salamat po sa inyo lahat. Thank you tayo. Dito na po kami. Mauna na po kami tayo. Opo. Maraming salamat po sa iyo.